Hi Pisces, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way Pisces, this is your weekly Gabay Tarot reading from April 20 to April 26, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Pisces, ito po ay general reading. Mga parating pa para kay Pisces ngayong April 20 to 26, 2026. Okay. Love is blooming. Nagkaroon ng time sa iyong sarili, sa kapwa mo. May nakita rin akong you love yourself more. Yes. May nakita rin ako ditong bagong pasok sa relasyon. May ligawan, attraction, affection, romance. Okay, ang ganda nito kasi may na-hired kahit walang experience. May nakita rin ako ditong dalawang card po mismo nagsabi dito na may bagong pasok sa relasyon. At may humihingi ng atensyon sa'yo. Pwedeng inner child mo to, pwedeng literal na bata na humihingi ng atensyon, Pisces. At sabi din dito na okay, okay, new beginning New beginning ang sinabi dito. Tapos, nagbigay ka ng tiwala sa isang tao, malaki din ng tiwala mo sa iyong sarili. May concern lang kayo sa immature na tao. Okay, wow, ang ganda nito. May dumating na opportunities na binigyan mo siya ng agarang aksyon. Kasi naka-align to sa passion mo na alam mo yung gagawin mo para magkaroon din ng maagang resulta. So may dumating sa mga naghihintay dyan ng mensahe, news, andito po. Oo, may dumating na mensahe or news ngayong week na ito. Yes. Unexpected message din. So, makakatanggap ka ng information and you are moving forward. So, meaning to say, may dumating sa iyo na pagkakataon nga na binigyan mo siya ng action with courage. Yan. Mabilisan to. Most likely, mabilisan pong pagbigay ng action. Pwedeng reaction. Mabilis mag-react. Yan. Oh, ang ganda nito. Prosperity is yours. Nakikita ko dito na may nakabenta ng property. May pag-uusap tungkol sa property. May nag-uusap din tungkol sa domestic matters. May nag-uusap na pamilya. Pamilya sa nagkaroon ng bonding
And some of you gusto nyo mag-staycation sa bahay kasi you felt calm, relaxed, and security pag nasa bahay kayo. You, comfort. Nagbigay ito ng comfort sa'yo. And some of you, home-based yung trabaho nyo. Or yung nag-decide kayo na yung trabaho nyo, dinala nyo sa bahay. So, ang ganda nito kasi nagkaroon ka ng time sa iyong sarili, sa pamilya. May nakabenta din ng bahay. Yan. So, prosperity is yours po. Claim po. Ang ganda po ng cards nyo so far. Okay. Dalawang card. Nagsabi dito na nagkaroon nga kayo ng bonding ng iyong family and very supportive sila sa iyo. Kung hindi man ito yung family, pwedeng grupo ng tao na tinuri mong pamilya. At sabi din dito na yes, I consider this rest day. Nag-rest day ka, nag-staycation sa bahay kasi you want mag-relax nga. Kasi yan ang na-realize mo na kailangan mo talaga ng tamang pahinga. Kasi mukhang pagod kayo dito or may concern kayo sa health na kaya nag-decide kayo na mag-rest, magpahinga. Ay lang sa inyo, nagkaroon ng time sa nature, nag-grounding, nag-meditate. May nag-uusap dito tungkol sa katagalan, tungkol sa ninuno. Oo. May, okay. Kasi pwede din healthy routine to Like, nakikinig ka sa iyong body na, okay, stress ako or pagod ako sa trabaho. Kailangan ko magpahinga. So, kung ano man yung nararamdaman nyo, or pwedeng naging emotional, nakikita ko naman dito na magkakaroon po ng recovery kasi nga, nagpahinga kayo. Okay, so recovery, claim nyo po. At may nakita rin akong personal growth dito. And personal growth, personal development and spiritual growth. Yan. So, claim nyo po. Okay. May tao dito na handa kang pakinggan. Handa kang tulungan, handa kang i-assist. Natutuwa nga kayo sa kanya kasi naging supportive to, naging loyal sa'yo. Yan, kumbaga napatunayan niya sa'yo na loyal siya sa'yo. At may bago kang kasamahan, bagong kaibigan na magaan ang loob mo sa kanya. May nakita rin ako ditong may bago kang gamit, bagong pet na nagbibigay ng pampers sa iyo. At may na-hired, andito pa rin may na-hired talaga. May na-hired na mga Pisces sa trabaho. Na-hired as katiwala. So may nagbigay ng advice, pero then may energy kasi dito na ikaw yung nabigay ng advice. At may energy din kayo ang nakatanggap ng advice. Kasi nga, di ba kanina na willing i-assist ka. Napatunayan niya talaga sa'yo na loyal siya sa'yo. Trusted friend, kumbaga. Okay. May dito, may nakita ako Pisces. Like, concern mo sa isang tao na mahirap kausap. Sobrang stricto. Mahirap ngang kausap ka, matigas. Yan.
So, may sabi din dito na may end of contract or pwedeng tumiwalag ka sa isang ah, grupo ng tao. May nakita kasi akong grupo ng tao dito. Basta umiiwas ka. Umiiwas ka, tumiwalag, or pwedeng literal to na nagkaroon ng ending kasi you want growth. Yan. Tapos may usapin tungkol sa musical instrument, about sa box. May pagpa siya ditong pag-let go eh. Kasi na-realize mo na, bakit parati ko nahihirapan, pinapahirapan ako or nahihirapan ako? So, nagpa siya ka ditong mag-let go na. Kasi, ano to eh, hardship. Nag-let go ka. At dahil sa nagkaroon ng pag-letting go, nagkaroon ng transformation. Mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay. Huwag masyadong, kumbaga balanse lang po. Kasi nakikita ko dito, dalawang chord na mismo nagsabi na nag-overthinking, nag-overanalyze, na hanggang sa, di ba, na-overthinking hanggang sa babad ka, di ba? Hanggang sa nagkaroon ng fear, doubt, hesitation, hanggang sa na-trigger yung anxiety. So, kailangan po nito ng balanse. Kung sa tingin mo nag-overthink na po kayo, then stop muna. Yung sinabi dito na nag-grounding kayo, nag-meditate kayo, oo. Para mawala yung overthinking na yan, bigyan ng solusyon. Kung kaya na, kung hindi pa kaya, change the channel. Time for reflection, mindfulness cues. Yan, makatulong yan sa pag-stop ng overthinking or overanalyzing. Kasi mas lumawak talaga yung ambisyon mo sa buhay na nag-iisip kayo, na malalim ang iniisip. Okay, be careful kayo sa mga taong sinungaling kasi may deception akong nakikita. Meaning to say, may taong hindi totoo sa'yo, na malapit sa'yo. Para din temptation po ito, malawak yung temptation ha. Pwede sa isang tao, temptation sa isang bagay, like natatempt kang gastahin yung ipon mo kasi gustong-gusto mo yung bagay na yun. So, minsan kasi ang temptation, inaakala natin yung inspiration. So, pag-isipan na mabuti kung inspiration ba to or temptation. So, alam na naman natin yung temptation, di ba? Magbibigay ng sakit ng ulo. So, better, mas piliin niyo po yung inner peace kesa sakit ng ulo. So, ilang beses na lumabas dito yung new beginning. Actually, new journey. Okay, may new journey po. Adventure. Pwedeng travel din po. Okay, so itong iniisip mo, yung malalim yung iniisip. Kasi mas lumawag yung ambisyon mo sa buhay. Bibigyan mo to ng aksyon. For this week. Yes. Okay, so let's proceed. Kuha tayo ng angel number. Pisces, ngayong April 20 to 26, 2026. Okay. Angel number 1313, clarity. Ang sabi po dito, as the storm passes, the clarity is felt faster than lightning is seen against a dark sky. The divine is reminding you that clarity is readily available. All you have to do is ask. You have weathered the storm and now the sky is clearing. To attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, kailangan natin i-recite ito ng twice kasi this is positive affirmation. And para ma-manifest din natin. And ano pa? So, powerful kasi yung words. Okay? So, to attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, loving energy surrounds me. And I trust that the clarity I feel is the answers I need.
Loving energy surrounds me, and I trust that the clarity I feel is the answer I need. Angel number 1313. So, itong overthinking na ito, overanalyzing, sinabi naman kanina, di ba, na magkakaroon ng recovery. Ma-overcome nyo rin to. Okay, so ma-overcome nyo to, mahanap yung sagot sa inyong mga tanong, mahanap nyo rin yung sagot sa inyong mga katanungan, solusyon sa inyong problema. Sinabi naman ng card dito na nasa iyo yung sagot, nasa iyo yung solusyon. Kailangan mo lang makinig sa iyong sarili at makinig at magtiwala din sa iyong intuition. Okay? Na ang universe is reminding you na nasa iyo na nga. Nasa iyo na yung solusyon, nasa iyo na yung sagot sa inyong mga katanungan. Okay, so this is clarity. Claim niyo po angel number 1313. Maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay. May nakita kong kompetisyon dito. Rivalry. Conflict. Kompetisyon. Na sinabi din ng card dito na umiwas kayo sa away. Dahil may nakita kong grupo dito na hindi nagkaroon ng pagsasang-ayon. At may nakita ako ditong magpapatayo ng bahay or structure. Yes. Tapos, may nakita ko ditong annoying delays na may pangyayaring hindi mo control. So, this card po na, nagsabi po ng card nyo na you need to slow down. Pay attention to its details kasi kung hindi ka mag-slow down, na para ka nagmamadalin, maiinip ka niyan, mapapressure po kayo. So, focus on one thing at a time. So, may mga single dito na gusto nyo munang makipag-date sa ilang tao bago pumasok sa exclusive relationship na mas mainam talaga na kilalanin mo muna kung swak ba kayo sa isa't isa. At may nakita din ako dito na parang tanong ng tanong sa'yo. Like, may nakita ko ditong, kailan ka ba magkaroon? Ganyan. Sige, magbigay ako ng example para sa love and romance. Okay? Pwede din naman sa career and money kasi energy po ito. Like, tanong ng tanong. Pwedeng pinapressure ka. Kailan ka ba magjojowa? Matagal ka ng single. Matagal na kayong magjowa, kailan ba ang kasal? Matagal na kayong kasal, kailan ba ang magkaroon ng anak? Yan.
Matagal ka nang walang trabaho, kailan ka ba mag-a-apply? Yan. May mga ganyan na mga tanong na naiirita ka na 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 consider ka sa 'tong kompetisyon. Nagko-compare, rivalry, pini-pressure ka, yan. So, habaan ang pasensya. May mga tao talagang ganyan. Okay? So, kung magkakaroon ka ng mahabang pasensya, kumbaga, hindi ka maapektuhan sa mga sabi-sabi ng mga taong yan o mga ginagawa nila. Okay? At, okay, ang ganda nito. Thankful po kayo sa mga biyayang natanggap. You have overflowing abundance. So, claim po. At sabi din dito, Pisces, na successful and satisfied ka sa buhay. Na sinabi ng yung core na deserve nyo magpahinga, magbakasyon, mag-staycation, which is ginawa mo. 'Di ba? Sinabi ko kanina na ginawa mo na kailangan mo ng tamang pahinga, which is most likely nagbakasyon kayo, nag-staycation kayo sa bahay. So, sinabi naman ng card mo dito na deserve nyo itong pahinga na ito kasi naging productive kayo sa araw-araw. Yan. So, good fortune ang nakikita ko dito. Magandang kapalaran. Claim nyo po. And sinabi ng yung card, mag-relax, mag-enjoy. Oo. I-celebrate nyo po yung achievement nyo. And share your good fortune to others. Tapos, nakikita ko dito, your generosity will always flow back to you. Babalik yan sa'yo. Okay, love and happiness overflow. Sinabi din to kanina. Tandaan nyo, love is blooming. Nag-clarify po siya dito sa tarot card nyo. Love and happiness overflow. Sobrang satisfied nyo. Kaya nga deserve nyo mag-relax at mag-enjoy. Sa mga single dito, sobrang happy nyo. Kasi pwedeng nakilala mo na siya. Nagde-date na kayo ngayon. Yan. May na-attract kang sobrang successful sa buhay. Masaya at ready na sa seryosong relasyon. Okay, may natapos nga kayo. Usually ano to project, yan, na sobrang satisfied nyo sa naabot nyo completion. May natanggap din kayong recognition for a job well done. May nakita nga akong promotion dito. Ang daming blessings naman. Wow. Oo, Pisces. Expect a recognition for a job well done. May na-recognize nga kayo. At may nakita rin akong promotion dito, pagtaas ng kita, sweldo, allowance, or ng iyong posisyon. At ipagpatuloy niyo pong makinig sa inyong intuition at i-honor mo yung mga ideas kasi magbibigay ito ng increased prosperity sa iyong buhay at abundance. Wow, ganda naman. Claim niyo po. And your health is improving also. You are welcoming overall feelings of happiness. So, see? So, yung sinabi kanina na may recovery, andito din po sa tarot cards nyo. Yan. So, this card signals abundance in all areas of your life. So, claim po. Pisces, ang ganda po ng blessings nyo. Okay, so career and money nyo po. Nakikita ko dito na ay wow. May ganap na negotiation po.
ano pa rin 'to, eh, promotion which is lumabas din dito sa inyong energy card. So, claim niyo ha, ang ganda po nito. So, alam niyo naman yung promotion, puwedeng literal na promotion nga, pagtaas ng iyong posisyon, puwedeng pagtaas ng kita, sweldo, allowance. May nakita rin akong kontrata dito. Yes, magkakaroon po ng successful negotiation, successful agreement, itong negotiation na ito. So, claim niyo po, ang ganda po ng blessings niyo. Challenges may arise in your career and money. Dalawang card po mismo nagsabi dito. Pero, ma-overcome nyo rin to. May advice ang yung card na, na huwag kang mag-focus sa problema. Kasi magdudulot ito ng pagtigil. Nakikita ko kasi dito na marami kang ginagawa. So, kung darating man itong distraction na ito, huwag mong hayaan na matigil yung trabaho mo. Kailangan mong tapusin. Kasi may nakita ko dito, pinagtanggol mo yung kasamahan mo laban sa iba. Yan. So, sinabi naman ng card nyo kanina dito, di ba, umiwas na lang sa toxicity kung pwede po. So, nakikita ko sa dito, sa challenges na ito or struggle, buong tapang mo itong hinarap. Kasi nakikita ko dito yung katapangan mo at kumpiyansa. Yan, gumagawa ka din ng strategy planning. Okay, so claim niyo po itong successful agreement, successful negotiation, promotion, at contract. Okay? Claim. Kaya pala may rivalry na sinabi kanina kasi promotion eh. May promotion. Baga pag level up. Okay. Ganun pa rin ha. Dalawang card po mismo nagsabi dito na simula dito sa inyong energy card na huwag niyong hayaan talaga na madistract kayo ng mga taong, yun nga, mga tao or sitwasyon na nagkaroon ng distraction. Huwag niyong hayaan, kundi harapin niyo para ma-overcome na. Okay? Tapos umiwas talaga from here to here sa dalawang card mo na ito. Umiwas sa toxicity. Bumuo Umiwas sa toxicity at bumuo kayo ng diskarte para makuha mo yung gusto mo. Kumbaga, mag-focus ka sa mga gawain mo, huwag kang magpa-distract kung pwede po. Kumbaga, huwag kayong tumigil. Di ba sinabi kanina, huwag kang tumigil. Oo, patuloy nyo mga ginagawa nyo. Okay? So, mag-focus kayo sa success na nakuha nyo, nakuha nyo sa inyong career and money. Kasi dalawang card po mismo nagsabi dito at isa dito na may tao talagang hindi totoo sa iyo. Pero nakikita ko naman dito na ma-overcome mo to. Okay. Pisces. Nakikita ko po dito, okay, by the way, Pisces, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. At huwag niyong kalimutan na panoorin yung mga susunod nating video tungkol sa Mayo. Okay? And by the way, nag-offer na po ako ng rush reading ngayon. So, kung interesado kayo, mag-comment down kayo ng personal reading at antayin yung reply ko. Okay, sa love life, self-love, partnership, and romance, may nakita ako ditong
Nag-decide ang ilan sa inyo na ayaw nyo muna makipagrelasyon. Ayaw nyo munang tumanggap ng date. Na gusto mo nyo muna mag-focus sa inyong sarili. Yan. Gusto nyo i-prior nyo yung sarili nyo. Mag-focus muna sa sarili. Pag handa na kayo, tsaka na kayo papasok sa pag-ibig. Diyan na kayo papasok sa pag-ibig. Buhay pag-ibig. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, nakaramdam kayo ng pagod or stress dahil sa hindi nagkaroon kayo ng pagkakaunawaan. Pwedeng hindi lang to sa person po. Pwedeng sa kaibigan, sa taong malapit sa'yo. Kaya nag-decide ka dito na mag-put ng space muna. Para sa pagbalik mo, may solusyon ka na, re-energize ka na, at maayos na itong problema na ito. Okay, wow. Destiny. Destiny ang nakikita ko dito. May magkaganap na naka-destiny sa iyo. Lalo na sa mga single dito na isang malaking good news to sa inyo. Maging handa kasi parating or nasa harap mo na yung nakatadhana sa iyo. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, nakikita ko dito na magkakasundo kayo. Mag-uusap, magkakasundo, may promises. Nakikita ko dito na maging masaya kayo, mahal na mahal yung isa't isa, very supportive kayo sa mga ginagawa o plano niyo sa buhay. Okay, nag-clarify po siya, dalawang card, nag-clarify po dito, kahit ilan sa inyo hindi pa ready, di ba sinabi kanina na hindi kayo ready. Ilan sa inyo hindi ready, gusto niyo i-prior yung sarili niyo. Dalawang card kasi nagsabi dito na may parating talaga na para sa iyo. Na this is a gift from the universe, naka-destiny sa iyo. Nag-clarify po siya ha, dalawang card mo po mismo nagsabi na itong taong ito ay parating na or dumating na stable na ito sa buhay. Sa mga relasyon, sa buhay mag-asawa, nag-uusap kayo dito, nagkaayos, and both of you are taking in action and stability upang maipalago palalo ang inyong relasyon. Babala lang po sa ego clashing. Pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Pisces, see you tomorrow. Maraming salamat po.